Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbuni ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay San Bernabe Apostol. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, maraming naniniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito si Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo si Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong ay nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalang, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito siya ring naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, purihin at sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo ng malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kaniyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanilang inyong mga bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon ang pagdiriwang natin kay San Bernabe. Si San Bernabe ay hindi kasama doon sa 12 alagad, pero siya ay kasama doon sa 72.
72 disciples na pinili ni Jesus at kaniyang pinalakad ng dala-dalawa at nagbalik ng masaya dahil ang lahat ng binili ni Jesus ay kanilang nagawa. Si San Bernabe ay kasama ni Saul na alam natin na ang pangalan ay Paul, si San Pablo. Siya ang parang naging link o pangtawid upang si San Pablo ay makilala at makasama ng ibang mga Hudyo. Kaya nga ang pangalang Bernabe ay Son of Encouragement dahil sa kaniyang pananatili bilang alagad ay naging kasangkapan ni Jesus upang maihatid ang mabuting balita sa Antioquia. Si San Bernabe ay isang taong mayaman. Sa kaniyang yaman ay ibinenta niya ang kaniyang lupain at ang napagbentahan ay ibinigay niya sa community. Napakaganda nung buhay ni San Bernabe. Tahimik na sumunod kay Jesus at sa katahimikan na yan, pero maingay naman siyang nagpapahayag ng kaniyang nasaksihan sa mga alagad at kay Jesus. Kaya po ang buhay ni San Bernabe bilang apostol ay buhay din na dapat nating bigyan ng pansin. Yun bang ano ang ating pwedeng magawa nang hindi tayo naghahanap na tayo ay mauna sa kaniyang kaharian? Yun bang buhay na tahimik na naglilingkod pero nagpapahayag sa ating sariling pamumuhay? Si San Bernabe ay pwede nating makuhanan ng tatlong bagay sa ating buhay. Yung hindi siya, una ay hindi siya natatakot to take the risk. Yun bang panganib ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi niya kinatakutan. Patuloy nang dahil sa kaniyang lakas at sa Espiritu Santo sa pagpapataw sa kaniya ng mga unang alagad, ang Espiritu Santo ang naging kasangkapan niya upang maging malakas at magpatuloy sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Parang hindi siya natatakot to take the risks. Pangalawa ay yung kaniyang salita ay nagiging salita din kung papaanong maisabuhay ang banal na salita ni Kristo. Yung kaniyang pagiging mabuting loob ang siyang nakikita sa kaniya at parang ang tawag natin doon yung umaalingasaw. Yun bang hindi naman lahat ng mabaho lamang ang umaalingasaw. Ang pabango ay umaalingasaw din. Yun bang kahit hindi niya sabihin, makikita ng mga tao ang klase ng kaniyang pamumuhay. Pangatlo ay hindi siya nagbilang ng mga bagay na dapat niyang gawin. Siya ang nagdala kay San Pablo o Saul upang siya'y makasama ng simbahan at makasama sa pagpapahayag nito. Kaya siya yung unang nakasama ni San Pablo sa kanyang first missionary journey. At doon sa kanyang first missionary journey with Saint Paul, tinatag nila ang simbahan sa Antioquia. At doon sa bayan ng Antioquia ay tuloy-tuloy ang encouragement na kaniyang sinasabi sa mga unang Kristiyano na magpatuloy
sa pamumuhay, paniniwala kay Kristo. Kaya yung mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay nabigyan ng buto, nabigyan ng laman, nabigyan ng buhay. Dahil ang tunay na alagad ay walang ibang sinasandalan kundi si Kristo. Kaya nga po yung Ebanghelyo na huwag kayong magdala ng pilak, ginto o tanso. Huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay. Ay pagpapakita na dapat ang ating dependency ay nasa Diyos at wala dun sa material na bagay na ating daladala. Yun bang total dependence on God ay makikita natin at mararamdaman kung paano ang Diyos ay tutulong sa oras ng ating pangangailangan. Doon sa mga tao o karanasan na meron tayo, yung total dependence on God ay pagpapakita na ang Diyos ang ating nasa unahan. Siya ang nagbibigay ng tunay na pagsaksi kung papaanong ang tao ay tunay na nakasandal sa Diyos. Napakarami ng kwento tungkol dyan. Napakarami ng sitwasyon ang tao kung papaanong makikita natin ang total dependence on God ay nagre-resulta sa biyaya at grasya ng Diyos. Pero kapag ang inuuna natin ay yung sarili nating comfort, hindi natin mararamdaman ang pagbibiyaya ng Diyos. Naalala ko noon na ako ay parang nag-a-apostolate sa isang kumbento. May mga madre doon na nagluluto para sa kanilang mga inaalagaang mga bata. Sabi nila, brother, wala na tayong sibuyas. Hindi natin maluto yung ulam kasi walang sibuyas. Sabi niya, di bale, magdasal tayo na may dumating na sibuyas. After a few hours, may dumating na sibuyas. Hindi lang basta sibuyas, mga sako ng sibuyas. Sabi ng mga madre, 3 sibuyas lang ang ating kailangan. Dumating 3 sako. Anong gagawin natin sa 3 sakong sibuyas? At ito ngayon, yung kanilang ipinamigay. Nakita niyo na yung biyaya ng Diyos. Yun bang walang-wala ka na, pero darating yung oras at pagkakataon na magbibigay ang Diyos ng sobra-sobra sa iyong pangangailangan. At yung sobra na yun ay gagawin mo din at gagamitin upang ito naman ay maging biyaya sa iba. On a personal note, ako din po ay nakaranas ng kawalan. Mas madalas, mas maraming pagkakataong ako ay wala. Mas maraming pagkakataong ako ay nakasandal sa biyaya ng Diyos. I was about to leave the seminary kasi meron akong utang. Meron akong hindi nababayarang mga buwan. Minsan nahihiya na akong kumain. Kasi nagpaparinig din minsan yung pare. Masarap bang kumain nang hindi nagbabayad? Masarap bang kumain nang wala kayong ibinibigay? Then I pray hard. Parang yun po ata yung first time na ako'y umiyak sa Diyos. Lord, kung gusto mo, ikaw po yung bahala. Meron po akong utang sa seminary. 4 na buwan. Ito po yung amount. 21,375. Alam ko po yung amount.
After few sometimes, may dumating po na cheque. May dumating po na cheque na ang amount is 21,375. Doon ako napaiyak sa Diyos. Kapag pala talaga ikaw ang may nais, kapag pala ikaw, Lord, ang may gusto, ikaw din ang gagawa at magbibigay ng paraan. Ito yung total dependence on God. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Huwag nating unahin ang ating sarili. Unahin natin ang pagsunod sa salita ng Diyos at siya na ang bahala. Yung pangako niya na kahit na nga ang mga ibon na hindi nagtatrabaho ay nakakakain, what's more tayong kaniyang mga anak na tinawag niyang maglingkod sa Kanya. Kaya po makikita natin sa buhay ng mga alagad kung papaanong ang Diyos ang siyang naging sandigan sa oras ng kanilang pangangailangan. Hindi lamang ito bagay na material, kung hindi bagay na espiritual na dapat nating nililinis at dapat nating isinasabuhay ayon sa diwa ng Ebanghelyo at sa diwa ng awa at pag-ibig ni Kristo. Itapon natin sa Diyos. Ibigay natin lahat sa Diyos ang ating mga concerns upang siya ang gumawa ng bagay na ayon sa kaniyang kalooban. Huwag nating pangunahan ang Diyos. Kasi kung papangunahan natin, hindi na natin siya ginagawang Diyos. Ginagawa na lang natin siyang tagasunod. Hayaan nating maging Diyos ang Diyos sa ating buhay upang makita natin ang kaniyang pagpapala at ang kaniyang biyaya. In the end, wala naman talaga tayong pupuntahan kung hindi ang Diyos na siyang tunay na nagmamahal at kumakalinga sa lahat. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makabatid ng katotohanan. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga misyonero, naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga laikong nananampalataya, naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig ng Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pagmimisyong gawain ng simbahan, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makaunawa sa kanilang panagutang palaganapin ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ang mga kabataang lalaki at babae, naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon, manalangin tayo. Maghari ka nawa sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, kalooban mo na maipahayag at maitatag ang iyong kaharian sa lahat ng dako. Sa pamamagitan ni San Barnabas,
Marapatin mong maging mabunga ang aming pagsisikap na mapalaganap ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan namin alay sa inyo. Galing din po sa inyong mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus, minamahal naming Jesus. Tumayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Sapagkat ito ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumod ba tayo? Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo.
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumad pa ang lahat. Narito si Jesus, ang ating sandigan ng buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. The body and blood of Christ. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir quis sperat, qui sperat in Eo. Come to me, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir quis sperat, qui sperat in Eo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsaluhan sa paggunita sa Apostol San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan
upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.